Sa ilalim ng tahimik na lupa ng Luzon, may isang panganib na matagal nang inaabangan ng mga dalubhasa. Isang malakas na lindol, na may kakayahang sirain ang mga gusali, magpabagsak ng tulay at magdulot ng malawakang pinsala, sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ang tinatawag na The Big One. Ayon sa PHIVOLCS, ang The Big One ay isang posibleng magnitude 7.2 na lindol, na magmumula sa West Valley Fault, isang aktibong bitak sa lupa na dumadaan mismo sa gitna ng Metro Manila, at ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite, at Laguna. Kapag ito ay gumalaw, inaasahan ang matinding pagyanig, malawakang pagkawala ng kuryente at komunikasyon, at posibleng libo-libong buhay ang mawawala. Ngunit sa likod ng tahimik na banta nito, may mga lugar na itinuturing ng mga expert na unang makakaranas ng pinakamatinding epekto ng The Big One. Kaya sa video na ito ay aalamin natin ang mga unang tatamaan ng The Big One, mga lugar na direktang nakapatong o pinakamalapit sa fault line. Ito ay hindi para mantakot, kundi para magbigay ng kaalaman, babala, at paghahanda. Dahil sa oras ng mga sakuna, ang mga impormasyon ang pinakaunang hakbang patungo sa kaligtasan. Number 10, Rodriguez, Rizal. Ang bayan ng Rodriguez na dating Montalban sa Rizal, ay kabilang sa mga lugar na itinuturing na high-risk area, kapag tumama ang The Big One, dahil ito ay direktang nakatapat sa West Valley Fault, isang aktibong fault line na dumadaan mula Bulacan, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Taguig City, at hanggang sa Laguna City. Ang fault na ito ang inaasahang gagalaw sa isang napakalakas na lindol, na maaaring umabot sa magnitude 7.2. Sa mapa ng PHIVOLCS, malinaw na makikita ang ilang barangay ng Rodriguez, gaya ng San Jose, Burgos at Baliti, ay nasa mismong linya o malapit dito, dahilan para maging isa sa mga unang makaranas ng matinding pagyanig, kung sakaling gumalaw ang fault. Isa pa sa mga dahilan kung bakit delikado ang lugar, ay dahil sa geological composition ng Montalban City. Maraming bahagi ng bayan ay binubuo ng malalambot na lupa at matarik na bundok, tulad ng mga nasa paligid ng Wawa Dam at Sierra Madre. Kapag nagkaroon ng malakas na lindol, posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa sa mga kabundukan, at liquefaction naman sa mga mababang bahagi ng lugar. Dahil dito, hindi lang mga bahay sa fault line ang nanganganib, kundi pati mga komunidad na nasa gilid ng ilog o paanan ng mga bundok. Sa Rodriguez, Rizal, may ilang mahahalagang lugar at istrukturang posibleng maapektuhan, kagaya ng mga paaralan, simbahan, palengke at mga residential subdivision na nasa fault zone. Halimbawa, ilang bahagi ng Barangay San Jose at Burgos ay malapit sa fault trace, kaya't kapag tumama ang The Big One, maaaring magdulot ito ng pagbagsak ng mga gusali, pagkasira ng kalsada, pagkawala ng kuryente, at maging komunikasyon. Malaki rin ang epekto nito sa mga pangunahing daan gaya ng Rodriguez Highway, at mga tulay na konektado sa Marikina at Quezon City. Ang mga posibleng epekto ng The Big One sa Rodriguez ay hindi lang pisikal, kundi pati socio-economy. Ayon sa mga expert, maaari itong magdulot ng libu-libong casualties, displacement ng mga residente, at matinding pinsala sa kabuhayan. Dahil marami ang umaasa sa mga pabrika, construction at lokal na mga negosyo, tiyak na maaapektuhan ang ekonomiya ng bayan. Dagdag pa rito, posibleng mawalan ng akses sa tubig, kuryente at tulong medikal sa unang mga araw, matapos ang lindol, dahil sa pagkasira ng mga daanan, at linya ng mga serbisyo. Kaya naman napakahalaga ng paghahanda at kaalaman, para sa mga taga-Rodriguez. Dapat alam ng bawat pamilya, kung saan ligtas na lugar lumikas, maghanda ng go bag na may pagkain, tubig, flashlight at first aid kit, at lumahok sa mga earthquake drill ng ating barangay. Iwasan ang pagtira sa mismong fault line, at tiyaking matibay ang pagkakagawa ng bahay o mga gusali. Pinakamainam din na manatiling kalmado, makinig sa opisyal na abiso ng PHIVOLCS at lokal na pamahalaan, at magtulungan bilang komunidad, dahil sa oras ng The Big One, ang pagiging handa ang tunay na magliligtas ng ating buhay. Number 9, Biñan, Laguna. Ang lungsod ng Biñan, Laguna ay kabilang sa mga lugar na maaaring unang maramdaman ang matinding pagyanig ng The Big One, dahil malapit ito sa West Valley Fault, isang aktibong fault line na dumadaan sa silangan ng Metro Manila, kabilang ang mga lungsod ng Muntinlupa at Taguig,
bago tumagos sa mga bayan ng Santa Rosa, at Calamba, Laguna. Dahil sa pagiging karugtong ng fault line sa bahagi ng Laguna, ang Biñan ay nasa loob ng 500-meter danger zone, kung saan ang lakas ng lindol ay maaaring umabot sa intensity 8, o mas mataas pa. Ibig sabihin, sa oras na gumalaw ang fault, mabilis itong mararamdaman sa Biñan, at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga gusali, at sa mga kabahayan. Isa pang dahilan kung bakit itinuturing na high risk ang Biñan, ay ang uri ng lupa at lokasyon nito. Malaking bahagi ng Biñan ay nasa mababang kapatagan, na dating bahagi ng lawa o latian, kaya't ang lupa rito ay malambot at madaling mag-liquefy, kapag may malakas na pagyanig. Ang ganitong kondisyon ay nagdudulot ng pagguho ng lupa, bitak sa kalsada at paglubog ng mga estruktura, lalo na sa mga lugar na malapit sa Ilog San Pedro, at Laguna de Bay. Bukod dito, dahil maraming industrial at residential development sa lungsod, mas mataas ang panganib ng sunog at gas leak, kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Sa Biñan ay maraming mahahalagang pasilidad at estruktura, na maaaring maapektuhan. Kabilang dito ang mga paaralan, pabrika, simbahan, commercial centers at mga pangunahing kalsada, kagaya ng South Luzon Expressway, at Biñan-Santa Rosa National Road, na kritikal sa pagresponde ng mga rescuers. Kapag nagkaroon ng lindol, maaaring maantala ang transportasyon, at ang mga tulay o overpass ay maaaring magkaroon ng bitak, o baka nga bumagsak. Ilan pang importanteng lugar tulad ng Biñan City Hall, mga ospital at pamilihang bayan, ay posibleng mawalan ng kuryente o supply ng tubig, sa mga unang oras matapos ang lindol. Ang mga posibleng epekto ng The Big One sa Biñan, ay maaaring maging malawakan. Ayon sa mga pag-aaral ng PHIVOLCS, libo-libong bahay ang maaaring mawasak o masira, lalo na ang mga lumang istruktura, o hindi maayos ang pagkakagawa. Maaaring mawalan ng komunikasyon, kuryente at tubig, sa ilang araw o linggo. Posibleng magkaroon din ng aftershocks at mga sunog, na dulot ng nasirang linya ng kuryente. Dahil maraming nagtatrabaho, sa mga pabrika at opisina sa lungsod, malaki rin ang epekto nito sa kabuhayan at lokal na ekonomiya, lalo na kung maaantala ang mga operasyon, ng mga negosyo. Kaya napakahalaga para sa mga taga-Biñan, na maging handa bago pa man mangyari, ang sinasabing The Big One. Dapat alam ng bawat pamilya, kung saan ang pinakamalapit na evacuation area, at maghanda ng emergency go bag na may pagkain, tubig, flashlight, baterya, at first aid kit. Siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay, at iwasan ang pagtatayo ng estruktura sa mismong fault line, o malambot na lupa. Makibahagi sa mga earthquake drill, at makinig lamang sa opisyal na abiso ng PHIVOLCS, at lokal na pamahalaan. Ating tandaan, ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa oras ng lindol, kundi sa paghahandang ginagawa, bago pa ito mangyari. Number 8, San Isidro, Laguna. Ang San Isidro, Laguna ay kabilang sa mga lugar, na maaaring unang tamaan ng The Big One, dahil malapit ito sa West Valley Fault, isang aktibong fault line na dumadaan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Muntinlupa, San Pedro at Biñan, na mga karatig lugar ng San Isidro. Ang fault na ito ay may kakayahang magdulot ng lindol, na magnitude 7.2 o higit pa, na posibleng magresulta sa matinding pagyanig, sa mga lugar sa paligid. Dahil sa kalapitan ng San Isidro sa fault trace, maaaring maranasan dito ang pinakamalalakas na intensity ng lindol, lalo na sa mga lugar na may malambot na lupa, o reclaimed areas. Kapag tumama ang The Big One, isa sa mga pangunahing epekto sa San Isidro, ay ang malawakang pinsala sa mga bahay at gusali, lalo na kung ito ay gawa sa mahihinang materyales, o walang tamang structural design. Maaaring magkaroon din ng liquefaction o paglambot ng lupa, lalo na sa mga mababang bahagi ng lugar, na magpapalubog sa mga istruktura. Maliban dito, posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa at bitak sa mga kalsada, pati na rin ang pagkawala ng kuryente at linya ng komunikasyon, na magdudulot ng pagkaantala sa tulong, at mga paglikas. Sa San Isidro at mga karatig nitong bayan, ay may ilang mahahalagang lugar at istruktura, na posibleng maapektuhan katulad ng mga paaralan, barangay hall, simbahan, pamilihang bayan, at mga residential subdivision. Ang mga gusaling ito ay nagsisilbing sentro ng komunidad, at evacuation area sa panahon ng kalamidad, kaya napakahalaga ng pagsusuri kung ligtas at matibay, ang kanilang pagkakayari. Ang mga pangunahing daan katulad ng National Highway,
at mga koneksyon papunta sa Binyan at San Pedro, ay maaari ring masira o hindi madaanan, na magpapahirap sa relief operations. Upang makaiwas sa matinding pinsala, mahalagang maghanda ang mga residente ng San Isidro, bago pa man mangyari, ang sinasabing malakas na lindol. Dapat ay may go bag na naglalaman ng tubig, pagkain, flashlight, radyo, gamot, at mga importanteng dokumento. Iwasang maglagay ng mabibigat na gamit sa itaas ng mga kabinet, siguraduhing matibay ang mga poste at pader, at alamin kung saan ang pinakamalapit na ligtas na evacuation area. Mahalaga ring turuan ang mga bata at matatanda ng duck cover and hold technique upang maging handa sa biglaang pagyanig. Sa huli, ang pinakamahalagang paalala para sa mga taga San Isidro ay huwag baliwalain ang mga earthquake drills at impormasyon mula sa LGU at PHIVOLCS. Ang kahandaan ng bawat pamilya ay makakatulong para mabawasan ang pinsala at mas maraming buhay ang mailigtas. Ating tandaan, hindi natin mapipigilan ang lindol, pero maaari nating paghandaan at pagaanan ang epekto nito sa pamamagitan ng disiplina, tamang impormasyon, at pagkakaisa ng komunidad. Number 7. Parañaque City. Ang Parañaque City ay kabilang sa mga lugar na posibleng unang makaranas ng matinding epekto ng The Big One, dahil sa kalapitan nito sa West Valley Fault at sa Marikina Valley Fault System, na may kakayahang magdulot ng lindol na magnitude 7.2 o higit pa. Bagaman hindi direktang tinatahak ng fault line ang mismong Parañaque, ngunit ang lungsod ay nasa high-risk zone dahil sa malambot na uri ng lupa nito, na madalas ay reclaimed land, o coastal soil. Ang ganitong klase ng lupa ay madaling magpalakas ng pagyanig, at nagiging sanhi ng liquefaction, kaya mas malaki ang posibilidad ng pagguho ng mga gusali at infrastruktura, kahit medyo malayo sa pinanggalingan ng lindol. Kapag tumama ang The Big One, maaari itong magdulot ng malawakang pagkasira sa mga bahay, gusali at kalsada sa Parañaque, partikular sa mga lugar katulad ng Baclaran, BF Homes, Don Galo, at San Dionisio. Dahil marami sa mga istruktura dito ay matagal nang itinayo, at ilan ay hindi earthquake resistant, dahil may panganib ng pagguho o pagkabitak ng mga pader at mga poste. Maaari ring maapektuhan ang mga tulay at elevated roads, katulad ng mga bahagi ng SLEX, Coastal Road at Skyway, na magsasanhi ng mabigat na trapiko, at mahihirapang makapasok ang mga rescuers at relief operations. Bukod sa mga bahay at kalsada, maraming mahahalagang istruktura sa Parañaque ang maaaring maapektuhan kapag nangyari ang The Big One. Kasama rito ang Ninoy Aquino International Airport na bahagyang sakop ng lungsod, mga shopping malls tulad ng SM City Sucat at Ayala Malls Manila Bay, mga ospital at simbahan na nagsisilbing evacuation at relief centers. Ang pagkasira o pansamantalang pagsasara ng mga ito ay magkakaroon ng domino effect sa ekonomiya at sa daloy ng tulong, lalo't strategic location ang Parañaque sa pagitan ng Maynila at Southern Metro Manila. Upang mabawasan ang pinsala, napakahalaga para sa mga residente ng Parañaque na maghanda bago pa man mangyari ang lindol. Dapat siguraduhin na matibay at maayos ang pagkakayari ng bahay, alisin ang mabibigat na bagay sa taas ng kabinet, at maghanda ng emergency go bag na naglalaman ng pagkain, tubig, flashlight, baterya, first aid kit, at mahahalagang dokumento. Dapat ding alam ng bawat miyembro ng pamilya ang evacuation plan, mga ligtas na lugar sa bahay at kung saan pupunta pagkatapos ng pagyanig. Ang pagsali sa mga earthquake drills, at pagsunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at PHIVOLCS, ay makatutulong upang mabawasan ang panik, at maging mas handa. Sa kabuuan, bagaman hindi direktang tinatahak ng West Valley Fault ang Parañaque, ito ay mananatiling mataas sa panganib dahil sa uri ng lupa, kalapitan sa fault line, at dami ng matataong lugar at istruktura. Ang tanging paraan upang makaiwas sa matinding pinsala ay ang pagiging alerto, disiplinado, at handa. Tandaan ng mga taga Parañaque, ang tunay na kaligtasan ay nagsisimula sa tamang impormasyon, maagang paghahanda at pagtutulungan ng komunidad, bago pa dumating ang araw na yayanigan ng The Big One, ang ating bansa. Number 6. Makati City. Ang Makati City ay kabilang sa mga unang posibleng tatamaan ng The Big One, dahil dumadaan mismo sa ilalim nito ang West Valley Fault, isang aktibong fault line na may kakayahang magdulot ng lindol, na umaabot sa magnitude 7.2. Ang fault na ito ay direktang tumatagos sa mga hangganan ng Makati at mga karatig lugar, kagaya ng Taguig City,
Pasig City, at Mandaluyong City. Dahil sa siksik na populasyon, matataas na gusali at malalaking infrastruktura, itinuturing ang Makati bilang isa sa mga pinakadelikadong lungsod kapag tumama ang malakas na lindol. Isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang panganib sa Makati ay dahil ito ang sentro ng negosyo at mga matataas na gusali sa bansa. Kapag tumama ang The Big One, maaaring makaranas ng matinding pag-uga ang mga high-rise buildings, posibleng structural damage, at panganib ng pagkasira ng mga kalsada o tulay. Bukod dito, may mga lumang gusali at underpass sa lungsod na maaaring hindi sapat ang seismic resistance, kaya't posibleng gumuho o masira kapag tumama ang lindol ng ganoong kalakasan. Ang mga importanteng lugar at istruktura sa Makati na maaaring maapektuhan ay kinabibilangan ng Ayala Avenue, Makati Central Business District, Makati City Hall, Makati Medical Center, Ayala Triangle Gardens, RCBC Plaza at ilan pang bahagi ng Makati Mandaluyong Bridge. Ang mga lugar na ito ay mahalaga sa ekonomiya, transportasyon, at komunikasyon ng bansa. Kung masisira ang mga ito, maaari itong magdulot ng malaking epekto sa negosyo at ekonomiya ng buong Metro Manila. Ang mga posibleng epekto ng The Big One sa Makati ay hindi lang limitado sa mga gusali. Maaaring magkaroon ng sunog, dulot ng gas leaks o electrical short circuits, pagbagsak ng mga debris, trapiko na gridlock, at kakulangan ng komunikasyon at tubig. Malaki rin ang posibilidad ng pagkasira ng mga linya ng kuryente at telecommunication na magpapahirap sa mga rescue operation. Ang mga residente sa mga lumang apartment o bahay na malapit sa fault line ay lalong nasa panganib ng pagbagsak ng mga estruktura. Para sa mga nakatira sa Makati, napakahalaga ng paghahanda bago pa man mangyari ang sinasabing The Big One. Dapat siguraduhing matibay ang bahay o gusaling tinitirhan, at may emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, flashlight, at first aid. Alamin din ang mga evacuation areas, katulad ng mga open spaces at park, na malapit sa inyong lugar, kagaya ng Ayala Triangle, o Circuit Makati. Makinig sa mga abiso ng PHIVOLCS at LGU, at iwasang manirahan, malapit mismo sa fault trace. Ang disiplina, maagang paghahanda at tamang impormasyon, ang pinakamabisang sandata upang mabawasan ang pinsala at panganib, kapag dumating ang The Big One. Number 5, Taguig City. Ang Taguig City ay kabilang sa mga unang tatamaan ng The Big One, dahil dumadaan mismo rito ang West Valley Fault, isang aktibong bitak ng lupa na kayang magdulot ng lindol, na umaabot sa magnitude 7.2. Ayon sa PHIVOLCS, ang fault line ay tumatawid sa bahagi ng Barangay Bagong Bayan, Napindan at Western Bikutan, kaya kapag gumalaw ito, direktang mararamdaman ng mga taga-Taguig ang pinakamalakas na pagyanig. Dahil sa mabilis na urbanisasyon, matataas na gusali at siksik na populasyon, itinuturing ang Taguig bilang isa sa mga pinakadelikadong lungsod kapag tumama ang The Big One. Isa sa mga dahilan ng malaking panganib sa Taguig ay ang presensya ng mga business districts at commercial areas, katulad ng Bonifacio Global City at Arca South, kung saan maraming matataas na gusali, residential condominium, at mga opisina. Bagaman maraming modernong gusali dito, ang sumusunod sa Seismic Building Code, ngunit hindi pa rin maiiwasan ang posibilidad ng structural damage, lalo na kung malapit sa mismong fault trace. Bukod dito, maraming residente sa mga lumang komunidad ng Taguig ang nakatira sa mas mahihinang estruktura, kaya mataas ang posibilidad ng pagbagsak ng mga bahay, at pagtaas ng casualty rate. Kabilang sa mga importanteng lugar o istruktura sa Taguig, na maaaring maapektuhan ng The Big One, ay ang Bonifacio Global City, SM Aura Premier, St. Luke's Medical Center Global City, Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio, Arca South, at Taguig City Hall. Kapag nasira o naapektuhan ang mga lugar na ito, maaaring magdulot ito ng malaking epekto sa ekonomiya, komunikasyon at serbisyo ng buong Metro Manila. Posible ring maapektuhan ang mga pangunahing daan, katulad ng C5 Road at Bayani Road, na mahalaga sa transportasyon at pagresponde sa mga sakuna. Ang mga posibleng epekto ng The Big One sa Taguig ay kinabibilangan ng pagguho ng mga gusali, paglitaw ng bitak sa kalsada, pagbagsak ng mga tulay at pagkasira ng linya ng mga kuryente at tubig. Maaari ring magkaroon ng sunog mula sa gas leaks o electrical short circuits, at pagbaha kung sakaling masira ang mga drainage system o magbago ang daloy ng lupa. Bukod dito, dahil sa dami ng mga tao sa BGC at mga kalapit na lugar, posibleng magdulot ng panik
traffic at hirap sa paglikas, sa oras ng kalamidad. Para sa mga taga-Taguig, napakahalaga ng maagang paghahanda, at kaalaman sa tamang kilos bago, habang, at pagkatapos ng lindol. Dapat alamin ng bawat pamilya, kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na evacuation area, katulad ng mga open spaces sa BGC, Arca South, o mga covered court ng barangay. Siguraduhing matibay ang tirahan, maghanda ng emergency kit na may pagkain, tubig, flashlight, baterya, at first aid kit. Makinig sa mga abiso ng PHIVOLCS at lokal na pamahalaan ng Taguig, at huwag magtayo ng bahay o gusali, na malapit mismo sa fault line. Ang disiplina, kahandaan at tamang impormasyon ang susi, upang mabawasan ang pinsala at mapanatiling ligtas ang bawat Tagihenyo, kapag tumama ang The Big One. Number 4, Muntinlupa City. Kabilang ang Muntinlupa City sa mga unang maaapektuhan ng The Big One, dahil malapit ito sa West Valley Fault, isang aktibong fault line na dumadaan sa ilang bahagi ng lungsod, partikular sa mga barangay katulad ng Tunasan, Putatan, at Alabang. Ang fault na ito ay may kakayahang magdulot ng lindol, na may lakas na magnitude 7.2, na kayang magpabagsak ng maraming gusali, at magdulot ng matinding pinsala, sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa posisyon ng Muntinlupa sa katimugang dulo ng Metro Manila, posibleng maramdaman dito ang matinding pagyanig, na may intensity na kasing lakas ng sa Quezon City at Taguig City, lalo na sa mga lugar na malambot ang lupa, o dating latian. Kapag tumama ang The Big One, posibleng maapektuhan ang infrastruktura ng lungsod gaya ng mga tulay, overpass at elevated roads sa South Luzon Expressway, pati na rin ang Skyway, na dumadaan sa Alabang area. Malaki rin ang panganib sa mga commercial building, sa Alabang Business District at residential condominium sa paligid, dahil sa kanilang taas at bigat. Ang mga lumang gusali na hindi sumusunod sa bagong building code, ay may mataas na posibilidad na gumuho. Maaari ring magkaroon ng liquefaction, o paglambot ng lupa sa mga lugar malapit sa Laguna de Bay, na magdudulot ng pagkalubog ng lupa, o pagguho ng mga estruktura. Ang mga importanteng lugar sa Muntinlupa, na dapat pagtuunan ng pansin, ay ang Ospital ng Muntinlupa, City Hall, Alabang Town Center, Festival Mall at PhilInvest City, dahil ito ang mga sentrong maaaring magsilbing evacuation o relief area, ngunit maaari rin silang maapektuhan ng nasabing lindol. Dapat din bantayan ang mga subdivision, kagaya ng Ayala Alabang at Alabang Hills, dahil bagaman matibay ang mga bahay dito, pero nasa loob sila ng mga lugar na maaaring maramdaman ng matindi ang paggalaw ng fault. Sa baybaying bahagi naman tulad ng Sukat at Buli, posibleng makaranas ng landslide o pagbagsak ng lupa, kung maglindol ng malakas. Ang mga posibleng epekto sa Muntinlupa, ay hindi lamang pisikal na pinsala, kundi pati pagkasira ng linya ng kuryente, tubig, at komunikasyon. Maaaring magkaroon ng malawakang brownout, pagkawala ng signal, at kakulangan sa supply ng tubig. Kung matamaan ang mga kalsadang nagdudugtong sa Laguna at Metro Manila, mahihirapan din ang mga rescue operation na makapasok. Dahil sa lawak ng pinsala, maaaring abutin ng ilang linggo bago tuluyang maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga residente. Kaya naman mahalaga ang paghahanda ng mga taga Muntinlupa. Dapat alam ng bawat pamilya ang kanilang evacuation plan, maghanda ng go bag na may tubig, pagkain, gamot, flashlight at whistle, at siguraduhing ligtas ang kanilang bahay, lalo na kung malapit sa fault line. Makabubuting sumali sa mga earthquake drill, na isinasagawa ng LGU, at alamin ang mga open spaces na maaaring puntahan, sa oras ng lindol. Higit sa lahat ay huwag magpanik, dahil ang tamang kaalaman at kahandaan ang pinakamabisang proteksyon, laban sa matinding pinsala na maaaring idulot ng The Big One, sa Muntinlupa City. Number 3. Pasig City. Kabilang ang Pasig City sa mga unang tatamaan ng The Big One, dahil dumaraan mismo sa silangang bahagi nito ang West Valley Fault, isang aktibong fault line na maaaring magdulot ng lindol, na may lakas na magnitude 7.2. Ang mga barangay kagaya ng Manggahan, Santolan, Ugong at Pinagbuhatan, ay ilan sa mga lugar na malapit sa fault trace, at posibleng maranasan ang pinakamalakas na pagyanig. Dahil dito, itinuturing ang Pasig bilang isa sa mga high-risk zones sa Metro Manila, kasama ng Taguig City, Marikina City,
at Quezon City. Ang fault line na ito ay hindi pa gumagalaw sa mahigit isang siglo, kaya mataas ang posibilidad na ito ang magdulot ng susunod na malaking lindol. Kung tatama ang The Big One, maaaring magdulot ito ng malawakang pinsala sa mga gusali at infrastruktura ng Pasig. Ang mga matataas na gusali sa Ortigas Center, kung saan naruroon ang mga tanggapan ng malalaking kumpanya at shopping malls, kagaya ng SM Mega Mall, The Podium at Estancia Mall, ay maaaring makaranas ng matinding paggalaw. Bagaman karamihan sa mga modernong gusali ay sumusunod sa earthquake-resistant standards, ngunit may mga lumang istrukturang maaaring bumagsak o mag-crack. Sa mga low-lying area tulad ng Pinagbuhatan at Kalawaan, maaaring maranasan ang liquefaction o paglambot ng lupa na magpapalubog sa mga bahay at maging sa mga daan. Ang mga importanteng lugar sa Pasig na may malaking papel sa panahon ng kalamidad ay kinabibilangan ng Pasig City Hall, Pasig General Hospital, Rizal Medical Center at Ortigas Business District, na maaaring maging sentro ng relief operations. Gayunman, kung tatama ang The Big One, maaaring maging delikado rin ang mga tulay na nagdudugtong sa Pasig at mga kalapit lungsod, tulad ng C5 Flyover, J. Vargas Bridge at Rosario Bridge, dahil sa posibleng pagkasira ng pundasyon. Ang Pasig River naman, ay maaari ring magdulot ng sekundaryong panganib, katulad ng pagbaha kung masira ang mga embankment, o mga daluyan. Sa mga posibleng epekto, bukod sa pagkasira ng mga gusali at kalsada, maaaring magkaroon ng matinding sunog dulot ng nasirang linya ng kuryente at gas, pagkawala ng tubig at komunikasyon, pagkaantala ng mga rescue operation, dahil sa mga debris at sirang daan. Ang mga paaralan, simbahan at covered courts, ay maaaring gawing evacuation centers, ngunit kailangan ng maayos na koordinasyon, upang maiwasan ang kaguluhan. Tinatayang libo-libong residente ang maaaring mawalan ng tirahan, at maaaring abutin ng ilang linggo bago tuluyang maibalik sa normal, ang operasyon ng lungsod. Para sa mga nakatira sa Pasig, mahalagang maging handa at alerto, bago pa man mangyari ang The Big One. Dapat alam ng bawat pamilya, kung saan ang pinakamalapit na evacuation area, at maghanda ng emergency go bag na may lamang pagkain, tubig, gamot, flashlight, first aid kit, at personal documents. Siguraduhing ligtas at matibay ang bahay, lalo na kung malapit sa fault line, at huwag tumira sa mga istrukturang luma, o may crack sa pader. Makilahok din sa mga earthquake drills, ng lokal na pamahalaan. Number 2. Quezon City. Ang Quezon City ay kabilang sa mga lugar, na mataas ang panganib kapag tumama ang The Big One, dahil direkta itong dinadaanan ng West Valley Fault, isang aktibong fault line na maaaring magdulot ng lindol, na aabot sa magnitude 7.2, o mas mataas pa. Ang fault na ito ay dumaraan mismo sa mga barangay, katulad ng Bagong Silangan, Batasan Hills, Loyola Heights, at bahagi ng UP Diliman. Dahil dito, malaki ang posibilidad na maranasan ng lungsod ang matinding pagyanig, lalo na sa mga lugar na may malambot na lupa, o siksik na komunidad. Kapag tumama ang The Big One, inaasahang magiging malawak ang pinsala sa mga gusali, kalsada at infrastruktura, ng Quezon City. Posibleng bumagsak ang mga lumang gusali, tulay at high-rise structures, na hindi sumusunod sa updated building code. Maaaring mawalan ng kuryente, tubig at komunikasyon, sa loob ng ilang araw o linggo. Ang mga ospital at paaralan ay maaari ring masira, o maging pansamantalang evacuation centers, kaya malaking hamon sa pamahalaan, ang mabilis na pagtugon. Ilan sa mga mahahalagang lugar, o istrukturang apektado sa Quezon City, ay ang Batasang Pambansa Complex, University of the Philippines Diliman, La Mesa Dam, Quezon Memorial Circle, at iba't ibang government offices at ospital, katulad ng East Avenue Medical Center, at Philippine Heart Center. Ang pinsala sa mga ito, ay maaaring magdulot ng malaking pagkaantala sa serbisyo publiko, at maging sa kalusugan. Lalo na kung masira ang La Mesa Dam, maaari itong magdulot ng pagbaha, sa mga karatig na barangay. Dahil dito, mahalagang maging handa ang mga residente, ng Quezon City. Dapat laging may go bago emergency kit, na may lamang mga pagkain, tubig, flashlight, gamot, at mga dokumento. Siguraduhin din alam ng pamilya, ang evacuation plan at ligtas na lugar, na pupuntahan kapag may lindol. Iwasan ang pananatili sa tabi ng fault line, at kung maaari, ipa-inspeksyon ang bahay upang matiyak na matibay, at kayang tumagal sa malakas na pagyanig. Bilang paalala, huwag magpanik,
Kapag naramdaman ang lindol, lumayo sa mga bintana, mabibigat na bagay, at poste ng kuryente. Sa mga nakatira sa mataas na gusali, gamitin ang hagdanan imbes na elevator, pagkatapos ng lindol. Makinig sa opisyal na anunsyo ng PHIVOLCS, MMDA, at lokal na pamahalaan ng Quezon City, para sa mga update. Ang kahandaan at tamang impormasyon, ang pinakamabisang sandata upang mabawasan ang pinsala ng The Big One. Number 1, Marikina City. Ang Marikina City ay kabilang sa mga pinakadelikadong lugar kapag tumama ang The Big One, dahil mismong sa ilalim nito dumadaan ang West Valley Fault, ang aktibong fault line na kayang magdulot ng lindol na aabot sa magnitude 7.2 o mas higit pa dito. Ang fault na ito ay dumaraan sa mga barangay, katulad ng Barangka, Nangka, Tumana at Industrial Valley, kaya direktang mararamdaman ng lungsod ang matinding pagdalaw ng lupa sa oras ng malakas na lindol. Bukod dito, matagal nang kinikilala ng PHIVOLCS na isa ang Marikina sa mga ground zero kapag tumama ang nasabing lindol. Sa posibleng pagyanig ng The Big One, inaasahang malawak ang pinsalang idudulot nito sa mga bahay, gusali, tulay, at mga kalsada sa Marikina. Maraming istrukturang nakatayo sa malambot na lupa o dating ilog ang maaaring gumuho o lumubog. Posibleng maputol ang supply ng kuryente, tubig at komunikasyon, at magkaroon ng sunog dulot ng gas leaks o sirang linya ng kuryente. Dahil mababa rin ang ilang bahagi ng Marikina, may panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa kasabay ng lindol, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog. Ilan sa mga mahahalagang lugar o istrukturang posibleng maapektuhan ay ang Marikina City Hall, Marikina Riverbank Center, Marikina Sports Center, Marikina Public Market, at iba pang komersyal na establishment sa paligid ng Marikina River. Ang mga tulay na nagdudugtong sa lungsod patungong Pasig, Quezon City at Cainta ay maaari ring masira o hindi na madaanan. Kung magkataon, maaapektuhan ang transportasyon, supply ng pagkain at operasyon ng mga ospital, kagaya ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Dahil dito, napakahalaga ng paghahanda ng mga taga-Marikina, bago pa man mangyari ang The Big One. Dapat ay may handang emergency kit, o go bag na may pagkain, tubig, flashlight, gamot, at mga importanteng dokumento. Siguraduhin ding matibay, at may tamang foundation ang bahay, lalo na kung malapit ito sa fault line. Makilahok sa mga earthquake drill na isinasagawa ng lokal na pamahalaan, at alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation site o open space, na ligtas puntahan kapag naglindol. Sa oras ng lindol, panatilihin ang kalma at sundin ang duck cover and hold rule. Iwasang tumakbo palabas agad, habang malakas pa ang pagyanig, at siguraduhing protektado ang ulo, at mga parte ng katawan. Pagkatapos ng lindol, lumayo sa mga gusaling may bitak, poste, o mga linya ng kuryente. Makinig sa mga opisyal na anunsyo ng PHIVOLCS, MMDA, at Marikina City Disaster Risk Reduction Office. Ang kahandaan, disiplina at tamang kaalaman ng bawat residente, ang pinakamabisang paraan upang mabawasan ang pinsala at mailigtas ang buhay, sa pagdating ng The Big One. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Walang makakapagsabi kung kailan tatama ang The Big One. Pero isang bagay lang ang tiyak, ito ay siguradong darating. Ang tanging magagawa natin ay maging handa. Siguraduhin na matatag ang iyong tahanan, alam mo ang ligtas na ruta palabas, at may nakahandang emergency kit para sa buong pamilya. Sa panahon ng mga kalamidad, hindi sapat ang lakas ng loob, kundi kailangan ng tamang kaalaman at maagap na aksyon. Ibahagi ang impormasyong ito sa iba, dahil bawat isa sa atin ay may papel sa pagligtas ng buhay. Maging alerto, maging handa, dahil ang tunay na kaligtasan ay nagsisimula sa kaalaman. See you on our next videos.